What do you think of that bold reset? Is it a reset somehow? Is it or just a reshuffle? Pinky, medyo kapos eh. Pag nagtawag kasi ng cabinet revamp, sana very dramatic. Sana all na. Yung lahat ng gusto mo i-revamp ay one shot na lang. Imbis na patsi-patsi. So, yun yung isang observation ko rito sa nangyari. Ikalawa, yung mga initially natanggal ay ito yung mga hindi masyadong nakalantad in terms of defending the president. Ito yung mga medyo tahimik kung napapansin mo. Kaya sila yung first batch. Pero I'm almost sure meron pang susunod na batch. Pero mas maganda sana kung sabay-sabay na para dramatic. I tingin ko, Pinky, in reality, may lobbying na nangyayari. May lobbying na ito manatili, ito ay matanggal. Dapat ituloy-tuloy na niya in a dramatic way. Huwag yung pakonti-konti, huwag yung tentative. Dahil kung gusto niyang magpakita na siya ay strong, decisive leader, then dapat makita yon dito sa pagkondukta ng cabinet revamp. Medyo weird yung statement ni E.S. Bersamin na sabi niya yung dahilan sa mga pagtanggal ay either corruption, or inefficiency or incompetence. Pero in the same breath, ang sabi niya ay baka sila ma-reappoint sa ibang posisyon. Medyo weird lang na sinabi mo na matatanggal dahil sa incompetence or corruption, tapos ma-reappoint. Medyo nababawasan yung drama ng cabinet revamp. Medyo nagulat ako sa statement ni E.S. Bersamin. It would have been more compelling kung sabay-sabay na at saka wala nang ganung tentative statement na i-reappoint naman pala yung matatanggal na possibly because of corruption and incompetence. Di ba? Medyo nabawasan yung dating nung cabinet revamp.